what's up guys? Welcome back to the President Ricardo TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan guys ay ito. Ang of course, aftermath ng blockbuster trade between Ginebra at Terra Firma. Alright? Dami po kasing hindi makamove on. Alright? At ito pa. Norbert Torres nag-ala Al Horford sa Ginebra. At ito pa. Bakit hindi na po kailangan ng bagong players ng Barangay Ginebra? Bakit hindi na kailangan mag-alter ng lineup? Yan at mga pa-shoutout ang ating pag-uusapan. Bago po yan, magpapasalamat muna si Doy TV sa mga subscriber, followers na hindi po tanga, bobo at uto-uto na patuloy na nanonood sa mga fake news vloggers, nagbabasa ng mga page ng mga hindi rin marunong. Bakit ko nasabi yan? Ito na po, pag-usapan natin. Alright, sa mga hindi pa po subscriber ni Doy TV, ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na kayo. Ito po ang nag-iisang vlogger na bumabakbak sa mga bobo. Nagkakalat, naghahasik ng lagim ng mga page at mga fake news vloggers. Alright, babanggitin ko na sila. Okay, maya guys. Alright, so dito na po muna tayo sa ating topic. Norbert Torres, nag-ala Al Horford ng Golden State Warriors. Paano ko po nasabi yan? Nakita nyo naman guys, yung range ng tao. 3-point shot, habang humahabol po yung TNT, nalibre siya, 3-point, automatic, di po? Tsaka yung mga perimeter shooting niya, at yung presence niya po sa loob. So talaga pong may quality minutes na magpahinga si Chape kung may ganyan kang acquisition. Okay. So dyan po dudugtong natin yung ating laging sinasabi dito sa Doy TV Sports na hindi po kailangan ng bagong player ng Ginebra. Okay. Hindi kailangan. Mismong coach na nagsabi, ang kulit, Sinabi na nga, hindi kailangan mag-alter at pinatunayan nila yan. Yung tinalo po nila ang TNT. Sistema lang, execution lang ang kailangan. Kaya dito sa page na ito, Justin Brownlee. Page T naman, si Justin Brown dito. So nilalagay nila dito si Big Manuel at itong si Terence Romeo. Sa admin nito, Brad, nag-iisip ka ba? Nirelease na nga na San Miguel Gusto mo pa rin ba magkarga ng Thunders ang Barangay Ginebra? Hindi ka ba nag-iisip na future na pinag-uusapan ngayon? Yan na nga yung action ni Boss Al Francis Chua nang tinrade na nga si Ann Missy sa future first round pick. Okay? Ano tong mga ganyang mga klaseng isinasaksak nyo sa utak ng mga fans ng Barangay Ginebra? Anong scoring ang pinagsasabi mo? Ilang scorer na si Ginebra? Inalis mo na nga si Ann Missy Ewan ko sa mga admin na to. Isa pang example ng admin po na medyo nakalimutang mag-isa. Ano ba yan? Ang gulo. Ayan. Nababasa nyo ba? Ibali, flash ko na. Ito, PBA trade up. Sino ba tong admin na to? What happened to this rule? PBA, finally PBA adopts yung yung bearing, yung tawag dito, pagbabawal sa pagtitrade po ng first pick, for ang liwanag na nakasulat. Nasusulat, Brad, na bawal mong i-trade yung first pick overall ng 2 season. Halimbawa si Chu na draft pick po ng Terra Firma. Pero yung draft pick guys, yung future draft pick, katulad po ng ginawa ng Ginebra at ng Terra Firma, hindi bawal yun. Dahil kung bawal yun, technically hindi na i-approve. Walang bawal doon. Ang bira. Kung ganito pong klase ng mga vlogger, mga Facebook admin ang
magsasalita po talaga dyan sa Pilipinas, no? Babasahin po ng mga kawawang viewer or Facebook, tawag dito, nagpe-Facebook, talaga pong ligaw. Kaya di na po ako magtataka hanggang ngayon po, mga manlulokong politiko, talamak sa Pilipinas. At hihilahin talaga tayo pababa. No? Ang dami pa namang followers ng mga to, kawawa naman kayo. No? Ngayon, hindi lang yan ha. Akala mo ballers tapos na sa'yo. Ikaw ang aking best example. No? Na tawag dito, tila nagbibigay ng false hope sa Ginebra. No, nagsasabi ka ng kulang sa big man. No? So, ayan po, no? Yan, no? Ang sinasabi ko sa inyo, guys. Kung kayo'y nakabasa na, nakapanood na sa mga ganitong klase ng vlogger, no? Babasahin nyo pa ulit pa mga isusulat na mga o ipapalabas niya sa YouTube channel. No? Liwa-liwanag, blockbuster trade. Sa thumbnail ni Ballers, Ahan Messi daw, kapalit ni Greg. O, di ba? Tapos, magpapalabas ulit yan. Ano? Mabuti sana kung katotohanan, katulad ng pag-update ng ibang mga channel. May mga legit channel dyan, yung Fast Break, di ba? Tinetext si Coach Tim Cone, no? Kaya baguhin nyo na yung mga style, yung mga ganyan. Dahil pupunayin kayo ni Doy TV. Hindi pa lulusutin ni Doy TV yan. Okay, dito na po tayo sa shoutout na po tayo, guys. Hype ako tutulog na sana ako nababasa ko tong mga kabalbalan niya Kaya sabi ko mag-content muna si Doy TV Okay, Brainy shoutout sa'yo, ikaw ang unang nag-comment sa nakaraang content natin. Mabuhay po kayo, Brainy. Gideon De Leon, nagtatanong siya kung araw-araw daw tayo nagpo-post. Yes, no, kung kaya twice a day po, no? Alright. Adrian Legado, nako, nagbabalik si Sir. Anong sabi niya? Bakit yung SMB gumawa nakipag-trade sa first overall pick sa Terrapirma noong 2017? Bakit wala sinabi masyado na sila halata? Alright. Dito naman po, sabi niya naman, normal na yan, Lods, kapag Ginebra ang gumalaw sa trade, madami talaga mag-iiyakan dyan. Kasi mga bitter at insecure sila sa Ginebra. Ayaw nila makipag-trade ang Ginebra, pero ibang team ang gumawa. Tameme sila. Okay. I-reply niyo po sa akin, no? Sabihin niyo, hinahamon kayo ni Doy TV sa isang maginoong debate. Dahil pagtatanggol natin yan, ng mga legit trade yan. Alright. Sa nakaraang content, no, sinabi ko dyan sa pinag-commentan no, Sir Adrian, na yung argument nila, no, naging valid yan para sa akin. Kasi nga, hindi nila pinayagan yung trade ng Terrafit, ng Titan, tsaka ng Converge, no. So yun. Okay. Siyempre, talagang hindi natin mawawala sa isip nila yan, no. Tayo man kinwestiyon natin, ba't hindi nila pinayagan, di ba ba? Now, going here to Barangay Ginebra, kaya po nating makipag-debate po tayo na valid yan. No? Kasi para sa Terrapirma, wala na, ang halaga ng kanilang first round pick si Ahan Messi at di po natin pakikialaman yun. Decision nila yun no? Alright. Okay, dito tayo Jesse Vasquez, hayaan mong umiyak ang mga yan. Inggit lang daw po. Jobelair, FYI Doy, wala pong drop pick sa darating na 2026. Possible 2027 na po ang drop sa PBA. Okay. Sagutin natin ito. Dito ko po kasi nabasa hindi naman po galing sa akin. No? Nakikita nyo po ba ang aking nakikita? No? Ito po nakasulat Nasabi ko po ba 2026? May mga basan ko na basa yan. Hahanapin ko po Ngayon, for sure na nabasa ko. Pero kung wala man 2026, then medyo nabalitaan ko din yan. Next wala. Hindi automatic 2027. Yun na po yun. No? Pero dito ko po nakuha yung referensya. No?
Okay? In exchange for 21st season first round pick. Yun na yun. Diba? Diyan ko po nabasa yun. Sa Manila Bulletin po yan. Legit po, source po yan. Hindi po yung kuliglig yung mga hindi po galing sa fake news vlogger. Lalong hindi galing kayo ballers. Wala na kasi si yung isang kaibigan natin Hindi ko na alam pangalan ng channel yung naglalaro. Ayusin yung vlog nyo talagang pakialamero si Doy TV dahil ayokong minimislead nyo ang mga tao. Kung dati walang Doy TV nasasalungat sa mga fake news vloggers. Okay, maraming kategorya yan fake news vloggers. Okay, clickbait yung mahilig magsalsal po ng mga mga mali-malig impormasyon di ba? Mga fake news vloggers, clickbait. Meron pang isa. Yung nagkakalat naman po ng mga katangahan. Katulad po nito yung trade updates na to. Ano ba naman tong updates mo, Brad? Ang lakas ng loob mong bitbitin ng pangalan ng PBA. Nako po, sinong admin niya? Wala kasi mukha guys no? Kaya ewan ko, ba't kayo nagtitiwala sa mga anonymous vloggers katulad niyan? No? Kaya gumising kayo mga Pinoy. Pambira kayo. Okay? So, yun lang po ang ating masasabi ngayon dito sa content na ito. Alright? Medyo konti po ang aking napapashoutout na napapansin ko. Tomorrow po ako po yung mag-vlog. Okay? Umaga po dyan sa Pilipinas. Siguro bago magpananghalian. Mag-live po si Doy TV. Okay? Para po sa mga pa-shoutout. Okay? Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Stay safe guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.